Kasabay ng ikalawang taong anibersaryo ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas, muling inalala ng ilang Israeli ang mga unang naging biktima ng gera, habang nasa 30 beluga whales naman sa Canada ang maaaring euthanize matapos tanggihan ang request na ipadala ang mga ito sa China. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel, ginunita kahapon sa nasabing bansa ang ikalawang taong anibersaryo ng pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Palestinian militant group na Hamas, kung saan nagtipon-tipon at inalala ng mga Israeli ang mga yumao nilang kababayan na naging biktima ng unang pag-atake ng mga militante, kung saan mahigit 1,200 sa Israel ang nasawi habang higit 67,000 naman sa Palestinian nang sumagot ito pabalik ng pag-atake. Samantala, kasalukuyan nagpapatuloy pa rin ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Hamas sa niyaing ceasefire deal ng Estados Unidos. Sa iba pang balita, isang Canadian Marine Park naman na nagngangalang Marineland ang pinagbabantang i-euthanize nila o papatayin sa pamamagitan ng makataong paraan ang nasa 30 beluga whales. Yan ay matapos tanggihan ng gobyerno ng Canada ang request na ipadala ang mga balyena sa China dahil hindi na kinakaya umano ng naturang park ang pag-aalaga rito. Ayon kay Canadian Fisheries Minister Joanne Thompson, sinubukan ng Marine Park na magsumite ng kinakailangang budget, ngunit ito'y kanilang tinanggihan at tinawag na hindi angkop. Bagay na ikinadismaya naman ng pamunuan ng Marineland. Giit kasi ni Thompson, ipinagbabawal nito ang pag-export sa mga naturang marine life sa kadahilan ng illegal ito ayon sa kanilang saligang batas na ginagamit umano ang mga balyena at dolphin bilang public entertainment. Sa loob kasi ng 2 taon, natuklasan na 12 balyena sa naturang parke ang namatay at idineklara na ang lahat ng yamang dagat doon ay under distress. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.